Walang kasing lupit ang pagkakanulo ng sariling dugo. Habang namumulot ng barya sa maalikabok na lupa, ang nanginginig na si Lola Rosa, ngumunguya naman ng sitsirya, sa lilim ang pamangking si Carmen. Iwan niyo na sa kalsada ang matandang yan, itinapon na yan ng paborito niyang apo. Mayabang nitong buyaw. Ngunit mula sa dilim isang pamilyar na bulto, ang humakbang palapit nagpupuyos sa galit. Sisikatan pa ba ng hustisya ang inaliping lola? Pabayaan niyo siyang pulutin yan. Utang na loob niya sa akin ang buhay niya dahil wala na siyang apong babalikan. Ang malutong at mapanlait na tinig ni Tita Carmen ay tila patalim na humiwa sa tahimik na hapon ng probinsya. Mula sa pinagtataguan sa likod ng makakapal na puno ng kawayan, tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Gabriel. Unti-unting lumawak ang kanyang paningin upang saksihan ang isang eksenang dudurog sa kanyang kaluluwa. Sa ilalim ng nagbabagang sikat ng araw na kaluhod sa magaspang at maalikabok na lupa, ang kanyang Lola Rosa. Ang mga kamay nitong dating malakas na nag-aruga sa kanya, ay ngayon ay butot balat na lamang nanginginig habang pilit na kinakapa at pinupulot ang ilang barya na nagkalat sa putikan. Nakasuot ang matanda ng isang kupas na kamiseta, ang mismong damit na binili ni Gabriel mula sa una niyang sweldo, 10 taon na ang nakalilipas. Sa paligid ng kanyang lola ay nakatayo ang 2 lalaking balot ng tattoo, parehong may nakapaskil na mapangutyang na ngiti habang nakatingin sa kaawa-awang kalagayan ng matanda. Bumagsak ang magarang kahon ng regalo mula sa manhid na mga daliri ni Gabriel pababa sa tuyong damuhan. Walang ingay na lumabas sa kanyang bibig, ngunit ang kanyang lalamunan ay parang sinasakal ng matinding pait. Ang perpektong mundo ang masaganang buhay na akala niya ay naibigay na niya sa nag-iisa niyang pamilya ay gumuho sa isang iglap. Sa pagkakabagsak ng kahon, napunit ang isang sulok nito at bahagyang lumabas ang isang mamahaling seda na bandana, isang masakit na kabalintunaan kung itatabi sa suot na pudpod at sirang tsinelas ng kanyang Lola Rosa sa di kalayuan. Nag-init ang buong pagkatao ni Gabriel. Umigting ang kanyang panga at handa na sana siyang sumugod upang pilasin ang mga taong lumalapastangan sa kanyang lola. Ngunit bago pa man siya makahakbang palabas ng anino, isang malambot at mainit na kamay ang pumulupot sa kanyang nagyeyelong mga daliri. Hinawakan siya ng mahigpit ni Clara, ang asawa niyang naglakbay, kasama niya para sana sa isang masayang sorpresa, ay nakatitig ngayon sa kanya may luha sa mga mata, ngunit may matinding katatagan sa ekspresyon. Umiling si Clara nang marahan ng kanyang tinig ay isang banayad na bulong na pumigil sa nakaambang bagyo. Hindi ngayon, Gabriel. Kailangan natin ng plano. Ang mga salitang yon ni Clara ay nagsilbing angkla na humila kay Gabriel pabalik sa katinoan. Ibinaba niya ang kanyang tingin, kinagat ang ibabang labi, hanggang sa malasahan niya ang sarili niyang dugo. Pilit niyang nilabanan ang bugso ng damdamin habang pinapanood ang kanyang lola na patuloy na humihingi ng tawad sa mga lalaking walang awang nakatayo sa kanyang harapan. Paano ko nagawang maging bulag sa paghihirap ng kaisa-isang taong nagmahal sa akin? Ang katanungang ito ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang parusang walang katapusan na unti-unting pumapatay sa kanyang konsensya. Sa mga sandaling iyon, nagtaas ng paa ang isa sa mga lalaking naniningil ng utang. Walang pag-aalinlangang inamba ng lalaki ang kanyang mabigat na sapatos papunta sa lumang bilao ng mga gulay na tinitinda ng matanda. Hindi na makapagpigil si Gabriel, tuluyan siyang humakbang palabas mula sa dilim saktong pagtama ng paa ng lalaki sa bilao na nagresulta sa paggulong ng mga gulay at pagbagsak ng hinabing kawayan sa alikabok. Mabilis na hinila ni Clara ang braso ng kanyang asawa pabalik sa malalim na anino ng kawayanan bago pa man tuluyang masilayan ng mga kalalakihan ang kanyang mukha. Ang pagbagsak ng bilao at ang paggulong ng mga gulay ay sapat na upang maagaw ang atensyon ng lahat
patungo sa kaawa-awang matanda. Ginamit ni Clara ang kanyang buong lakas upang ilayo si Gabriel sa eksenang iyon dahil alam niyang kapag nagpadalos-dalos sila ngayon ay masisira ang pagkakataon nilang panagutin sa batas ang mga tunay na salarin. Tahimik nilang tinahak ang makikipot na eskinita hanggang sa makarating sila sa isang luma at inuuod na paupahang bahay na matatagpuan 2 kalye ang layo mula sa tahanan ng kanyang lola. Pagkapasok sa maliit at madilim na kwarto, tuluyang bumigay ang mga tuhod ni Gabriel. Umupo siya sa gilid ng matigas na kama at doon ay ibinaon ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Ang kanyang paghikbi ay walang ingay, ngunit ang matinding panginginig ng kanyang mga balikat ay nagpapakita ng isang lalaking ganap na nawasak. Ang konsensya ay tila isang asido na unti-unting umuubos sa kanyang kaluluwa. Naiisip niya ang mga pagkakataong nagpadala lamang siya ng pera at hindi man lang umuwi upang silipin ang kalagayan ng nag-iisang taong nag-aruga sa kanya. Lumapit si Clara at tahimik na umupo sa tabi ng asawa. Ipinulupot niya ang kanyang mga braso mula sa likuran ni Gabriel at idinikit ang kanyang pisngi sa mainit nitong likod. Hinaplos niya ang buhok nito upang magpadala ng tahimik na lakas na kailangang-kailangan ng kanyang asawa sa mga oras na ito. Ilabas mo lang, Gabriel. Dito lang ako, hindi kita iiwan. Aayusin natin ito ng tama. Bulong ni Clara habang pilit na pinipigilan ang sariling mga luha upang maging matatag. Ang presensya niya ay nagsilbing matibay na angkla na pumigil kay Gabriel na tuluyang malunod sa dagat ng paninisi sa sarili at walang hanggang kalungkutan. Nang bahagyang kumalma si Gabriel at tumayo upang maghilamos sa banyo na iwan si Clara na hawak ang basang panyo ng asawa. Tahimik siyang nagtungo sa maliit na lababo ng kwarto upang labhan iyon. Maingat niyang hinaplos at inunat ang bawat tupi ng basang tela habang isinasampay ito sa gilid ng bintana. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkaawa at pagmamahal para sa lalaking nagdadala ng napakabigat na pasanin. Lumabas si Gabriel mula sa banyo, ang kanyang mga mata ay pugto, ngunit may bago ng yelo at determinasyon sa kanyang paningin. Binuksan niya ang kanyang laptop upang simulan ang paghahanap ng katotohanan. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng keyboard upang formal na hingin mula sa pamunuan ng kanyang bangko ang kumpletong record ng account ni Carmen. Habang naghihintay sa padalang dokumento, isang tanong ang patuloy na gumagambala sa kanyang isipan at bumubuo ng isang malaking misteryo. Sino kaya ang laging kumukuha ng malalaking halaga mula sa nag-iisang makina ng bangko sa bayan tuwing unang araw ng buwan? Imposibleng si Lola Rosa yon dahil sa nakita niyang kalagayan nito kanina ay halos hindi na ito makapaglakad ng tuwid. Isang abiso ang lumitaw sa kanyang screen, kalakipang dokumentong hinihintay niya. Nang buksan niya ang file at makita ang mahabang listahan ng mga transaksyon patungo sa iba't ibang luho at sugal, tuluyang nagdilim ang kanyang paningin. Ang asul na liwanag mula sa screen ay bumakat sa kanyang walang emosyong mukha habang isang pangalan ang dumaan sa kanyang mga nagngangalit ng ngipin. Carmen. Sumikat ang araw na nagdala ng panibagong pag-asa at matinding determinasyon para sa mag-asawa. Maagang naghanda si Clara, nakasuot ng simpleng damit at nagdala ng mga dokumentong nagpapanggap bilang isang kinatawan mula sa isang ahensya ng kawanggawa. Ang kanyang bawat hakbang palapit sa lumang bahay ay puno ng kaba, ngunit pinatibay ng pagmamahal niya kay Gabriel. Pagdating niya sa harapan ng bakuran, sumalubong sa kanya ang isang tanawing nagpainit ng kanyang dugo. Nakaupo sa lilim ng puno ng mangga si Carmen, suot ang isang matingkad at mamahaling duster habang abalang nililinis ang kanyang mga kuko. Sa paligid nito ay ang mga kapitbahay na walang tigil sa pagbato ng mga mapanghusgang salita na lalong nagpalala sa kalagayan ng matanda.
Naku mga mare, sobrang hirap talaga mag-alaga ng matandang ulyanin. Mapangutyang wika ni Carmen habang ipinapakita ang kanyang mga bagong gawang kuko sa mga kaharap. Kung wala ako naku, baka matagal nang namatay sa gutom niyang si Lola. Yung apo niya walang kwenta yon, puro sarili lang ang iniisip simula nang yumaman sa Maynila. Tumango-tango naman ang mga kapitbahay bilang pagsang-ayon at nagpalitan ng mga malisyosong bulong-bulungan. Humigpit ang pagkakahawak ni Clara sa dalang envelope. Pilit niyang kinalma ang kanyang paghinga at lumapit sa nagkumpol na mga ginang. Nagpanggap siyang naghahanap ng pamilyang maaring bigyan ng tulong mula sa programa ng gobyerno at humingi ng pabor na makapasok upang makahingi ng isang basong tubig. Walang interes na itinuro lamang ni Carmen ang direksyon ng madilim na kusina habang nagpatuloy sa pakikipagkwentuhan. Pagkapasok sa loob ng masikip na bahagi ng bahay, tila gumuho ang puso ni Clara. Nakaupo si Lola Rosa sa isang sirang silya na yari sa kahoy. Sa harap ng matanda ay isang platitong may lamang bahaw na kanin na tinuluan lamang ng itim na toyo para magkalasa. Nilapitan ni Clara ang matanda nang may lubos na pag-iingat. Nag-angat ng tingin si Lola Rosa, ang kanyang mga mata ay nanlalabo, ngunit puno ng kakaibang kabaitan na hindi nabahira ng kahit anong puot. Tinanong siya ni Clara tungkol sa kanyang kalagayan at sa halip na magreklamo, isang maamo, ngunit nakakadurog ng ngiti ang sumilay sa mga labi ng matanda. Dumukot ang nanginginig na kamay nito sa bulsa ng kanyang kupas na saya upang ilabas ang isang gusot at lumang litrato ni Gabriel. Mabait ang apo ko, miss. Bulong ng matanda na may halong pagmamalaki sa kanyang nanginginig na tinig habang hinahaplos ang muka sa larawan. Abala lang siya sa trabaho niya kaya hindi pa siya nakakauwi, pero alam kong mahal na mahal niya ako. Napalunok si Clara upang pigilan ang pagluha habang nakatitig sa matandang pinipilit makita ang kabutihan sa kabila ng pagmamalupit ng sariling kadugo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang munting patak ng tuyo mula sa kutsara ang nalaglag sa gilid ng litrato. Mabilis na gumalaw si Lola Rosa na tila natakot na masira ang mahalagang alaala. Ginamit niya ang laylayan ng kanyang sariling malinis, ngunit sirang damit upang dahan-dahang punasan ang litrato ng kanyang apo na tila ba ito ang pinakamahalagang kayamanan sa buong mundo. Hindi na napigilan ni Clara ang kanyang sarili. Inabot niya ang magaspang at malamig na kamay ng lola at pinisil ito upang magbigay ng tahimik na init at kalinga. Habang ginagawa niya iyon, nahagip ng kanyang paningin ang isang maliit na kwadernong nakatago sa ilalim ng manipis na unan sa katabing higaan ng matanda. Isang malalim na misteryo kung anong mga lihim hinaing o mensahe ang nakasulat sa mga pahina nito na hindi kayang sabihin ng lola ng malakas. Ang tahimik na sandaling iyon ng pagiging malapit ng dalawa ay biglaang nawasak ng marahas na bumukas ang pintuan ng kusina at pumasok ang nagpupuyos na anyo ni Carmen. Dumilim ang mukha ng pamangkin nang makita ang litratong hawak ng matanda. Ano to? Sino kang nagpapapasok ng tagalabas dito, matanda ka? Saan mo tinago ang pera pambayad sa kanya? Mabilis na hinablot ni Carmen ang litrato mula sa mahigpit na pagkakahawak ni Lola Rosa. Bago pa man makapagsalita si Clara upang ipagtanggol ang nanginginig na matanda, itinaas ni Carmen ang kanyang palad. Ang kamay ni Carmen ay nanatiling nakabitin sa hangin, naghihintay na lamang ng pagbagsak nito sa kaawa-awang pisngi ng isang inang walang kalaban-laban. Mabilis na kumilos si Clara at mahigpit na hinawakan ang pulso ni Carmen bago pa man tuluyang lumapat ang malupit na palad nito sa kulubot na pisngi ng matanda. Nagulat si Carmen at nanlaki ang mga mata dahil sa biglaang panghihimasok ng estranghera. Ginamit ni Clara ang kanyang husay sa pag-arte. Nagpakawala siya ng isang pilit at magalang na ngiti. Habang nagpapaliwanag na siya ay isang ahente ng insurance na naligaw lamang ng pinuntahang bahay. Ikinagalit ito ni Carmen, nagbitiw ng masasamang salita at pilit na pinaalis si Clara
palabas ng kanilang bakuran. Ngunit sa maikling sandaling iyon ng kaguluhan, pasikretong naidikit ni Clara ang isang napakaliit na recording device sa ilalim ng madilim na hapagkainan kung saan nakaupo ang kaawa-awang si Lola Rosa. Pagbalik sa inuupahang kwarto, tahimik na inilapag ni Clara ang kanyang telepono na konektado sa naiwang aparato. Pinakinggan ng mag-asawa ang mga nangyayari sa loob ng sirang bahay. Ang bawat pang-iinsulto at paninigaw ni Carmen ay tila lason na dumadaloy sa hangin. Subalit ang mas dumurog sa kaluluwa ni Gabriel ay ang marinig, ang nanginginig at mahinang boses ng kanyang lola na patuloy na humihingi ng tawad sa mga kasalanang hindi naman nito ginawa. Ang pait at sakit na naramdaman ni Gabriel ay nag-apoy upang maging isang matinding galit. Ibinaon niya ang kanyang nakakuyom na kamao sa lumang lamesang kahoy na nasa kanilang harapan. Ang tindi ng kanyang puwersa ay nagdulot ng malalim na bitak sa muebles. Nagpira-piraso ang ilang bahagi nito na sumisimbolo sa tuluyang pagkawasak ng kanyang pagtitimpi. Walang salitang lumabas sa kanyang mga labi, ngunit ang mabilis na pagtaas at pagbaba ng kanyang dibdib ay sapat na upang ipakita ang nag-aalab na bagyo sa kanyang kalooban. Kinuha ni Gabriel ang kanyang telepono upang simulan ang paghabi ng isang patibong na hindi matatakasan ng mga taong umabuso sa kanyang pamilya. Tinawagan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang abogado sa Maynila na si Attorney Mendoza, gayon din ang isang lumang kaibigan na ngayon ay naninilbihan bilang kapitan ng pulisya sa kanilang probinsya. Attorney, kailangan ko ng tulong mo. I want all the legal papers ready. Siguraduhin niyong walang lusot ang mga taong nanakit sa lola ko, kasama na ang lahat ng sangkot sa pekeng utang na yan. Mariing utos ni Gabriel na may halong panginginig sa tinig. Sa kalagitnaan ng kanilang usapan, nabanggit ng kapitan ng pulisya na ang grupong nagpapautang ay hindi pangkaraniwang sindikato lamang. Protektado raw ang mga ito ng isang napaka-impluwensyang tao sa mismong baryo, isang taong posibleng kilala ni Gabriel na nag-iwan ng isang malaking anino ng misteryo at panganib sa kanilang plano. Matapos ang mga tawag na pabuntong hininga si Gabriel at napatingin sa nasira niyang lamesa, dahan-dahan siyang naupo sa sahig. Pinulot ang mga nagkalat na piraso ng kahoy gamit ang nanginginig na mga daliri. Pinilit niyang pagdikitin ang mga nabasag na bahagi. Tila ba nagbabaka sakaling sa pamamagitan nito ay maaari din niyang muling buuin ang gumuhong buhay ng kanyang pinakamamahal na lola. Lumuhod si Clara sa kanyang tabi, inilapat ang kanyang malambot at maiinit na palad sa mga kamay ng asawa. We will fix this, Gabriel. Kasama mo ako, hindi mo kailangang buuin mag-isa ang lahat ng nasira. Ang simpleng pagyakap na yon ni Clara ay nagbigay ng kakaibang liwanag at kapayapaan sa naguguluhang isip ng lalaki, isang matibay na sandalan sa gitna ng unos. Umilaw muli ang screen ng telepono ni Gabriel at bumungad ang pangalan ni Attorney Mendoza. Nang sagutin niya ang tawag, isang seryosong balita ang tuluyang nagpabago sa daloy ng kanilang laban. Gabriel, nakuha ko na ang kopya ng kontrata sa isinanglang lupa ng lola mo mula sa mga nagpapautang. Pero may malaking problema na nadiskubre ang kampo natin. May isang pekeng pirma sa dokumento ng pagkakasangla at ang pangalang ginamit doon ay ang pangalan mo mismo. Ang salitang peke ay tila isang sumpa na umalingaw-ngaw at nagpabigat sa hanging bumabalot sa buong silid. Sa loob ng madilim at tahimik na kwarto, tanging ang paminsan-minsang pagbuga ng hangin mula sa lumang bentilador ang nagbibigay ng pakiramdam ng buhay. Nakaupo sina Gabriel at Clara sa sahig, nakatitig sa maliit na aparatong nag-uugnay sa kanila sa impyernong kinalalagyan ni Lola Rosa. Mula sa speaker ng telepono, isang bagong tinig ng lalaki ang umibabaw. Ito ay boses na nagpapahiwatig ng labis na pagiging malapit kay Carmen, ang mismong leader ng grupong nagpapautang na walang awang nangutya sa matanda kaninang umaga. Ang mga salitang namutawi
mula sa kanilang usapan ay tila lason na unti-unting sumisira sa natitirang katinoan ni Gabriel. Ayon sa pag-uusap ng dalawa, isang kasuklam-suklam na plano ang matagal na nilang isinasa katuparan. Sinadya nilang baunin sa pekeng utang si Lola Rosa upang mapilitan itong isuko ang titulo ng lupang ninuno. Ikinagulat at lalong nagpasiklab sa galit ni Gabriel ang katotohanang ang mga buwanang padala niya na umaabot sa daan-daang libong piso ay diretso lamang sa sikretong bank account ni Carmen. Ang perang sapat na sana upang bumili ng ilang ektaryang lupain at magbigay ng marangyang buhay sa kanyang lola ay ginagamit ng kanyang tiyahin at ng kalaguyo nito para sa kanilang pansariling luho. Ang sumunod na bahagi ng recording ang nagdala kay Gabriel sa pinakasagad na hangganan ng kanyang pagtitimpi. Narinig nila ang paglapit ni Carmen kay Lola Rosa. Kasunod, ang mga linyang puno ng panunumbat na idinisenyo upang sirain ang pag-iisip ng isang inosenteng matanda. Ako ang nag-alaga sa'yo, utang na loob mo sa akin ang hangin na nilalanghap mo. Pasalamat ka hindi kita itinatapon sa kalsada. Kung wala ako nabulok ka na mag-isa dahil yung apo mong mayaman nakalimutan na kung sino ka. Wala na siyang pakialam sa'yo, kaya pumirma ka na sa papeles na yan tumati. Ang bawat mapanlinlang na salita ni Carmen ay patunay kung gaano siya kahusay mang-abuso ng emosyon, ginagamit ang utang na loob bilang kadenang igagapos sa leeg ng kanyang biktima. Hindi sumigaw si Gabriel, hindi niya sinuntok ang pader o ibinato ang anumang bagay na mahawakan niya. Sa halip unti-unting bumagsak ang kanyang ulo at idinantay niya ang kanyang mukha sa balikat ni Clara. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat at putol-putol habang ang mga luha ng matinding pagkabigo at pait ay tahimik na bumasa sa damit ng kanyang asawa. Ang kanyang pananahimik sa mga sandaling iyon ay mas nakakakilabot kaysa sa anumang uri ng pagwawala. Ito ay ang katahimikan ng isang lalaking namatay, ang isang bahagi ng pagkatao, dahil sa pagkakanulo ng sariling dugo. Nakita ni Clara ang labis na panginginig ng mga balikat ni Gabriel. Dahan-dahan niyang inabot ang mga kamay nitong kasing lamig ng yelo. Pinag-isa niya ang kanilang 10 daliri, mahigpit na iniikot ang kanyang mainit na mga palad upang magpadala ng kalinga na tatagos hanggang sa nanlalamig na kaluluwa ng asawa. Ipinatong ni Clara ang kanyang pisngi sa ulo ni Gabriel, nagsisilbing matibay na haligi upang hindi ito tuluyang mahulog sa bangin ng puot at paghihiganti. Ang kanyang presensya ay nagsilbing pananggalang, ipinapaalala kay Gabriel na mayroon pa ring kabutihan at pagmamahal na natitira sa mundong ito. Matapos ang ilang minutong pag-iyak sa balikat ng asawa, inangat ni Gabriel ang kanyang mukha. Wala nang luha sa kanyang mga mata, pinalitan na ito ng isang malamig at matalim na determinasyon. Naalala niya ang isang mahalagang detalye mula sa pag-uusap ni Carmen at ng kalaguyo nito sa recording. Humihingi ng karagdagang pera ang kanyang tiyahin dahil nagpaplano ito ng isang napakalaking handaan. Isang marangyang salo-salo ang gaganapin sa mga susunod na araw upang ipagmalaki sa buong baryo ang kanyang pekeng kayamanan. Nakita ni Gabriel ang perpektong pagkakataon. Hindi lang natin siya ipapakulong, Clara. Kukunin natin ang pinakaimportanteng bagay sa kanya. Ang kanyang yabang, mariing wika ni Gabriel habang tinititigan ang mga papeles na ipinadala ng kanyang abogado. Ngunit kasabay ng pagkabuo ng kanilang plano ay ang pagdating ng isang mabigat na banta. Ayon sa dokumentong may pekeng pirma, ang itinakdang araw ng paglilitis at pag-ilit sa lupa ng kanyang lola ay hindi na mapipigilan. Nakapaskil sa ibaba ng pahina ang isang pulang selyo na nagtatakda ng huling palugit. 48 oras. 48 oras na lamang ang natitira bago tuluyang palayasin ang kanyang Lola Rosa mula sa kaisa-isang tahanan na nag-uugnay sa kanilang mga alaala. Ang bawat pag-usad ng manipis na karayom ng lumang orasan sa dingding ay isang walang awang paalala na unti-unti nang nauubos ang oras na hawak nila.
Sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig ay ang mabigat at pigil na paghinga ni Gabriel habang nakatitig sa malamig na liwanag ng kanyang cellphone. Sa bawat pagpindot niya sa screen, tila unti-unting nababawasan ang init ng kanyang pagkatao at napapalitan ito ng isang matigas na determinasyon. Nagpa siya si Gabriel na gamitin ang mismong kahinaan ni Carmen laban dito ang kanyang walang kabusugang kasakiman. Sa pamamagitan ng ilang mabilis na transaksyon, nagpadala siya ng isang napakalaking halaga sa account ng kanyang tiyahin na may kalakip na maikling mensahe na nagsasabing para iyon sa mga espesyal na gamot at kagamitan ni Lola Rosa. Ito ang pain na magtutulak kay Carmen na lalong ilabas ang tunay nitong kulay bago ang itinakdang oras ng paniningil ng hustisya. Hindi nagtagal mula sa kabilang dako ng kanilang lihim na pakikinig, narinig nila ang mabilis na pagliwanag ng screen ng cellphone ni Carmen na nagpahiwatig ng pagdating ng pera. Ang boses ni Carmen ay pumailan lang sa hangin puno ng isang uri ng kagalakan na nakakasuka sa pandinig. Imbes na gamitin ang pera para sa kapakanan ng matanda, agad na bumaling ang kanyang isip sa marangyang paghahanda para sa kanyang sariling kaarawan. Tingnan mo, Lola Rosa, ang bobo talaga nitong paborito mong apo. Pera lang ang kayang ibigay. Akala niya mabibili niya ang atensyon mo sa ganitong halaga. He is so naive. Hindi man lang niya alam na sa bulsa ko lahat ito diretso. Ang bawat tawa ni Carmen ay tila isang matalim na kuko na kumakalo sa sugatang puso ni Gabriel, lalo na nang marinig niya ang mahinang ubo ng kanyang lola na binaliwala lamang ng malupit na tiyahin. Inutusan ni Carmen ang kanyang mga tauhan na makipag-ugnayan sa pinakasikat na caterer sa bayan at kumuha ng pinakamahal na alak para sa gaganaping piging. Nais niyang ipamukha sa lahat ng mga kapitbahay na siya na ang pinakamakapangyarihan at pinakamayamang babae sa kanilang lugar. Sa bawat plano ni Carmen para sa kanyang huwad na karangyaan, lalong humihigpit ang pagkakahawak ni Gabriel sa kanyang ginagamit na bank card. Ang bawat detalye ng gagawing party ay nagsisilbing panggatong sa apoy ng kanyang galit, ngunit kasabay nito ay ang malamig na pag-iisip ng isang strategist. Ang bawat sentimong gagastusin mo ngayon, Carmen, ay magiging katumbas ng bawat taon na itatagal mo sa loob ng rehas. Bulong ni Gabriel sa hangin habang ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa kawalan. Sa gitna ng matinding tensyon, lumapit si Clara kay Gabriel at marahan itong niyakap mula sa likuran. Ipinatong ni Clara ang kanyang noo sa pagitan ng mga balikat ng asawa, pilit na dinarama ang bawat pintig ng puso nito na punong-puno ng pait. Gabriel, love, huwag mong hayaang kainin ka ng galit mo. Gawin natin ito para kay Lola, hindi lang para parusahan sila. Malambing na paalala ni Clara. Inabot ni Gabriel ang mga kamay ng asawa at dahan-dahan itong hinalikan, isang munting sandali ng kapayapaan sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Ang init ng palad ni Clara ay nagsilbing gamot sa nanlalamig na pakiramdam ni Gabriel. Muling ibinabalik ang kanyang huwisyo upang hindi siya tuluyang maligaw sa landas ng paghihiganti. Habang lumalalim ang gabi, isang misteryosong tawag ang ginawa ni Carmen sa isang tanyag na mananahi sa kabilang bayan. May binanggit siyang isang espesyal na disenyo ng damit na gagamitin niya sa gabi ng piging, isang damit na ayon sa kanya ay magsisilbing simbolo ng kanyang tagumpay sa pag-agaw sa lahat ng ari-arian ni Lola Rosa. Ang detalyeng ito, tungkol sa mananahi, ay nag-iwan ng isang maliit na tanong sa isip ni Gabriel, isang piraso ng puzzle na hindi pa niya lubos na maunawaan kung paano magagamit sa kanyang plano. Sa kabila nito, ang focus niya ay nananatili sa paparating na kaganapan kung saan ang lahat ng kasinungalingan ay tuluyan ng mabubunyag. Ang katahimikan ng gabi ay muling binalot ng tunog ng pag-usad ng mga segundo sa orasan, isang paalala na ang 48 oras na palugit ay mabilis na nababawasan.
Ang bawat paglipat ng oras ay tila isang mabigat na hakbang patungo sa isang hindi maiiwasang komprontasyon bago tuluyang ipikit ni Gabriel ang kanyang mga mata para sa sandaling pahinga tiningnan niya ang kanyang asawang mahimbing nang natutulog sa kanyang tabi. Isang huling tanong ang bumagabag sa kanyang isipan bago siya lamunin ng kadiliman. Magagawa kaya niyang protektahan ang dangal ng kanyang lola nang hindi nawawala ang sarili niyang kabutihan sa gitna ng labanang ito? Binalot ng malalim at malamig na gabi ang buong baryo, ngunit walang puwang ang antok sa mga mata ni Gabriel. Nakatayo siya sa ilalim ng malilim na puno ng mangga, ilang metro lamang ang layo mula sa bakuran ng lumang bahay ng kanyang lola. Kasama niya si Clara, nakabalot sa isang makapal na jacket habang mahigpit na nakahawak sa braso ng asawa. Minamasdan nila ang tanging bintanang may aandap-andap na liwanag mula sa isang lumang gasera. Sa gitna ng kanilang tahimik na pagbabantay, biglang umilaw ang screen ng telepono ni Gabriel sa loob ng kanyang bulsa, kalakip ang isang tuloy-tuloy na panginginig. Isang hindi nakarehistrong numero ang lumitaw. Nang sagutin niya ito at ilapit sa kanyang tainga, tila huminto ang pag-ikot ng kanyang mundo. Mula sa kabilang linya isang mahina at garalgal na boses ang naglakbay, papasok sa kanyang kaluluwa. Ginamit ni Lola Rosa ang lumang teleponong depindot na matagal na pala nitong itinatago sa loob ng maliit na kwaderno sa ilalim ng kanyang unan. Ang tinig ng matanda ay nanginginig bakas, ang labis na pangungulila, ngunit pinipilit na maging masigla upang hindi mag-alala ang kanyang apo. Gabriel, apo ko, pasensya na kung naabala kita sa pagtulog mo. Gusto ko lang sanang marinig ang boses mo para makatulog ako ng maayos. Parang tinusok ng libu-libong karayom ang lalamunan ni Gabriel. Hindi siya makapagsalita. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang kamay, pinipigil ang sariling reaksyon bilang isang desperadong paraan upang hindi kumawala ang malakas na hikbing nagbabantang sumiklab mula sa kanyang dibdib. Mas pinili niyang sarilinin ang bigat ng kanyang nararamdaman kaysa iparinig sa kanyang lola ang pagkawasak ng kanyang damdamin. Nagpatuloy sa pagsasalita ang matanda, nagbibitiw ng mga salitang hinabi mula sa wagas na pagmamahal at pag-iingat kahit pa hindi nito ganap na nasasalamin ang buong katotohanan. Huwag kang mag-alala sa akin dito, apo. Masaya ako rito. Busog na busog ako palagi at inaalagaan ako ng mabuti ng tita Carmen mo. Mag-ingat ka palagi dyan sa Maynila. Huwag mong papabayaan ang sarili mo. Ang bawat salita ni Lola Rosa ay katumbas ng isang mabigat na hampas sa konsensya ni Gabriel. Alam niyang sa mga oras na ito, ang kanyang lola ay nakahiga sa isang manipis na banig, kumakalam ang sikmura at puno ng pasa ang katawan. Mula sa kalupitan ni Carmen, ang maiinit na luha ni Gabriel ay tahimik na pumatak pababa sa screen ng kanyang telepono. Unti-unting pinalalabo ang mga numero at ang oras na patuloy na tumatakbo. Nakita ni Clara ang pagdurog ng kanyang asawa. Ibinabaon ni Clara ang kanyang mukha sa balikat ni Gabriel, tahimik na umiiyak habang mahigpit na nakayakap sa bewang nito. Ang paghaplos ni Clara sa likod ni Gabriel ay nagbigay sa lalaki ng lakas upang tanggalin ang nakagat na palad mula sa kanyang bibig at pilitin ang sariling makapagsalita. Huminga ng malalim si Gabriel, pinatibay ang kanyang boses upang magtunog normal at mapanatag. Mahal na mahal kita, Lola. Konting tiis na lang po. Pangako magkakasama na ulit tayo. Bago pa man makasagot ang matanda, narinig ni Gabriel ang mabilis na pagbabago sa paghinga nito. Bumilis ang pananalita ni Lola Rosa, binalot ng matinding kaba at takot. Sinabi nitong kailangan na niyang patayin ang tawag dahil nararamdaman niyang may naglalakad papalapit sa kanyang pintuan. Kapag daka ay naputol ang linya, nag-iwan ng nakabibinging katahimikan sa tainga ni Gabriel. Ibinaling ni Gabriel ang kanyang paningin pabalik sa bintana ng matanda. Sa tulong ng liwanag ng buwan, nakita nila ang paglitaw ng isang anino na pumasok sa loob ng kwarto ni Lola Rosa. Ito ang anino ni Carmen.
Isang matinding katanungan ang bumalot sa isip ni Gabriel kung bakit pupunta ang malupit na tiyahin sa kwarto ng matanda sa ganitong oras ng hating gabi. Humigpit ang yakap ni Clara kay Gabriel nang makita ang pag-igting ng mga kalamnan ng kanyang asawa. Handa na sanang tumakbo si Gabriel papasok sa bakuran upang iligtas ang lola nang biglang isang nakakakilabot na sigaw ng pag-inda mula kay Lola Rosa ang pumunit sa tahimik at madilim na gabi. Kahit gaano kagustong wasakin ni Gabriel ang pintuan ng lumang bahay nang marinig niya ang sigaw ng kanyang lola, mabilis siyang napigilan ng kanyang kaibigang kapitan ng pulisya na kararating lamang sa madilim na eskinita kasama ang ilang tauhan. Isang seryosong iling mula sa kapitan ang nagpaalala kay Gabriel na kapag nagpadalos-dalos siya, maaring magamit iyon ni Carmen laban sa kanila sa korte upang tuluyang makatakas sa batas. Kailangan nilang maging matalino at sumunod sa proseso. Inilatag ng kapitan ang isang mabilisang plano upang makapasok sa loob nang hindi naghahasik ng hinala bago ang tamang oras. Ang sunod-sunod at awtoridad na pagbagsak ng kamao ng pulis sa kahoy na pintuan ay gumulantang sa mga nasa loob ng bahay. Lumipas ang ilang mabibigat na segundo bago dahan-dahang bumukas ang pinto. Iniluluwa ang isang maputla at halatang naguguluhang si Carmen. Pilit na inaayos ni Carmen ang kanyang buhok at pinapasigla ang kanyang boses habang humaharap sa mga alagad ng batas. Ipinaliwanag ng kapitan na nagsasagawa sila ng isang biglaang inspeksyon sa lugar dahil sa ulat ng mga kahina-hinalang komosyon mula sa mga kapitbahay. Nanginginig ang mga labi ni Carmen habang nagpapalusot na nadulas lamang daw ang kanyang matandang tiyahin at kasalukuyang namimilipit sa sakit. Ginamit ni Clara ang pagkakataong ito upang tahimik na makapasok. Nakasuot siya ng uniforme ng isang volunteer na medical responder na dala ng grupo ng mga pulis bitbit ang isang maliit na kahon ng pangunahing lunas. Pagpasok niya sa madilim at mabahong silid, nakita niya si Lola Rosa na nakasalampak sa malamig na sahig na kabaluktot habang yakap ang sariling tuhod. Ang paghinga ng matanda ay mabilis at mababaw. Nilapitan agad ni Clara ang lola at dahan-dahang inalalayan pabalik sa maninipis nitong higaan. Habang inililiwanag niya ang kanyang maliit na flashlight upang suriin ang kalagayan ng matanda, tumambad sa kanya ang mga sariwang pasa at malalalim na marka ng kurot sa maninipis na braso ni Lola Rosa. Umigting ang panga ni Clara at nag-alab ang kanyang mga mata sa galit, ngunit pinanatili niya ang kanyang kalmado at propesyonal na kilos upang hindi masira ang kanilang lihim na operasyon. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang matatalim na sulyap ni Carmen mula sa pintuan tahimik na binabantaan ng matanda, gamit ang nanlilisik na mga mata na huwag maglakas loob na magsalita ng katotohanan. Kumuha si Clara ng isang malamig na pamahid mula sa kanyang dalang kahon at maingat na inilapat ito sa mga sugat ng matanda. Ang bawat haplos ni Clara ay puno ng labis na pag-iingat at lihim na pagmamahal, isang tahimik na pangako na matatapos din ang lahat ng kalbaryong ito. Inilapit ni Clara ang kanyang mukha sa tainga ni Lola Rosa na tila ba sinusuri lamang ang temperatura nito. Sa isang napakahina, ngunit napakalinaw na bulong na tanging ang lola lamang ang makakarinig, nag-iwan siya ng isang mensaheng magpapabago sa lahat. Nandito na ang apo mo, Lola. Ligtas ka na. Natigilan si Lola Rosa. Unti-unting nanlaki ang kanyang nanlalabong mga mata at dahan-dahang namuo ang nanginginig na mga luha sa gilid ng mga ito. Isang pilit na paglunok ang ginawa ng matanda upang pigilan ang sariling mapahagulgol habang nakatingin sa maamong mukha ni Clara. Sa kauna-unahang pagkakataon, pagkalipas ng maraming taon ng pang-aalipin, isang tunay at malalim na kislap ng pag-asa ang muling nabuhay sa kanyang pagkatao. Sa labas ng bahay, nakatago pa rin sa ilalim ng mga anino, tinanggap ni Gabriel ang isang mensahe mula kay Attorney Mendoza. Ang mga formal na kaso ng panloloko, pang-aabuso sa matatanda at pandarambong
ay opisyal ng nilagdaan ng piskalya at handa ng isilbi anumang oras. Ang tanging nakapanlulumong detalye lamang ay ang natanggap na impormasyon ng kapitan mula sa kanilang mga intel. Ang kalaguyo ni Carmen na siyang pinuno ng sindikato at may hawak ng pekeng titulo ng lupa ay biglaang nawala sa baryo kagabi, bit-bit ang mga mahalagang dokumento. Isang malaking katanungan ang naiwan sa isipan ni Gabriel kung saan nagtatago ang lalaking iyon at kung gagamitin ba nito ang titulo upang isanla ang lupa sa mas mapanganib na tao. Gayunpaman, pinalakas niya ang kanyang loob. Wala siyang hahayaang makawala sa mga taong umabuso sa kanyang pamilya. Sumikat ang araw na nagdadala ng huwad na karangyaan sa buong baryo. Ang itinakdang oras ng malaking piging ay dumating na kasabay ng formal na pagpapasiklab sa huling yugto ng kasakiman ni Carmen. Ang nakakabinging tugtugin mula sa malalaking speaker na inarkila ng kanyang tiyahin ay nagsimulang pumailan lang sa hangin upang ipagmalaki sa lahat ang handaan. Ang malalakas na himig ng pagdiriwang na yon ay walang awang tinatabunan ang mahinang pag-ubo ng matandang naiwan na namang nakakulong sa madilim at mainit na kwarto. Binalot ng huwad na kinang ang pinakamalaking bulwagan ng bayan para sa inaasam-asam na pagdiriwang ni Carmen. Suot ang isang kumikinang at mahabang damit na sumasayad sa sahig, buong pagmamalaking ipinaparada ni Carmen ang kanyang sarili sa harap ng mga panauhin. Ang kanyang leeg at mga braso ay halos bumigay sa bigat ng mga gintong alahas na pilit niyang ipinangangalandakan mga palamuting binili gamit ang dugot pawis ni Gabriel. Nakapaligid sa kanya ang mga kapitbahay na walang tigil sa pagbibigay ng mga mapagpanggap na papuri habang lihim na nag-uusisa sa pinanggalingan ng kanyang yaman. Sa gitna ng malakas at masiglang tugtugin na pumuno sa buong bulwagan, umibabaw ang matinis at mapangutyang tinig ni Carmen. Kawawa nga yang matanda, mabuti na lang at may awa pa ako sa katawan. Kung wala ako namatay na yun, sa gutom sa tabi ng kalsada. Yung apo niya sus walang kwenta. Pera lang ang kayang ipadala, pero ni Anino hindi magpakita. Ang kanyang mga salita ay sinundan ng mga nakakapasong tawanan mula sa kanyang mga tagapakinig. Na tila ba ang paghihirap ng iba ay isang napakagandang palabas. Sa isang madilim at mainit na sulok ng bulwagan, malayo sa kumikinang na sentro ng pagdiriwang nakaupo, si Lola Rosa. Sa isang maliit na bangko, pinilit siyang suotin ng isang luma at patong-patong na damit na sadyang pinili ni Carmen upang magmukha siyang kaawa-awa. Sa paningin ng lahat, isang buhay na ebidensya ng sinasabing kawanggawa ng kanyang malupit na pamangkin. Nanginginig ang mga kulubot na kamay ng matanda habang pilit na nagbabalat ng mga mansanas para sa mga bisita. Ang bawat mahinang paghiwa niya sa prutas ay may kasamang malalim na pagbuntong hininga, iniinda ang kirot sa kanyang mga kasukasuan at ang pamamanhid ng kanyang mga binti. Wala siyang kakayahang lumaban tahimik na tinatanggap ang panlalait ng mga taong dumadaan sa kanyang harapan upang tignan siya bilang isang hamak na utusan. Ang kaligayahang nababalot sa kasinungalingan ay biglaang naputol ng isang mahaba at makintab na itim na Mercedes-Benz ang dahan-dahang huminto sa mismong tapat ng maluwang na pinto ng bulwagan. Ang makina ng sasakyan ay namatay na nag-iwan ng isang tahimik ngunit mabigat na presensya na umagaw sa atensyon ng bawat nilalang sa loob. Tila nawalan ng lakas ng loob ang taong nagpapatugtog sa paligid at agad na pinatay ang musika dahilan upang tuluyang mabalot ng isang nakabibingging katahimikan ang buong lugar. Lahat ng mata ay nakapako sa marangyang sasakyan, naghihintay na bumaba ang pinakamataas na uri ng bisita. Dahan-dahang bumukas ang pintuan ng sasakyan at ang unang lumapat sa sementadong daan ay isang pares ng makintab at mamahaling sapatos na gawa sa pinong katad. Mula sa kanyang madilim na sulok nag-angat ng tingin si Lola Rosa.
Sa pamamagitan ng matinding liwanag ng araw na nagmumula sa labas na aninag ng matanda, ang isang mataas at pamilyar na bulto ng lalaki na humahakbang papasok sa bulwagan. Ang lalaking ito ay nakatayo ng tuwid, nagtataglay ng isang matinding awtoridad na lalong nagpatahimik sa buong paligid. Binitawan ni Lola Rosa ang hawak niyang patalim. Ang binalatang mansanas ay dulas na nahulog mula sa kanyang nanginginig na mga palad at gumulong pababa sa maalikabok na sahig. Ang kanyang paghinga ay halos tumigil na nikip ang kanyang dibdib habang pilit na kinikilala ang lalaking dahan-dahang lumalabas mula sa nakakabulag na liwanag papasok sa kanilang mundo. Walang emosyon ang mukha ni Gabriel, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo na handang pumuksa sa anumang harangin nito. Ang kanyang bawat hakbang ay may kasamang bigat na tila nagpapayanig sa mismong kinatatayuan ng mga nanonood. Walang sino man ang naglakas loob na humarang sa kanyang dinaraanan. Habang siya ay naglalakad patungo sa gawin ni Carmen, isang malaking katanungan ang namuo sa isipan ng mga nagmamasid tungkol sa isang misteryosang babae na nakasuot ng napakakinis at puting bestida na tahimik na sumusunod sa likuran ng lalaki nagpapalabas ng isang banayad ngunit matapang na presensya. Nang tuluyang tumambad ang mukha ni Gabriel sa liwanag ng bulwagan, unti-unting nawala ang kulay sa mukha ni Carmen. Ang kanyang mapagmataas na ngiti ay napalitan ng matinding takot, tila ba nakakita siya ng isang kaluluwang nagbalik mula sa hukay upang maningil ng utang. Ang kanyang mga gintong alahas ay biglang naging mabigat na kadena na sumasakal sa kanyang lalamunan. Pilit niyang ibinuka ang kanyang mga nanginginig na labi upang magsalita, ngunit isang basag na pangalan lamang ang nakawala rito. Gabriel. Hindi man lang nag-abala si Gabriel, natapunan ng kahit isang sulyap ang namumutlang si Carmen. Tila ba isa lamang itong walang kwentang hangin sa kanyang daraanan habang buong husay niyang tinahak ang gitna ng bulwagan patungo sa madilim na sulok kung saan nakaupo ang kanyang lola. Ang bawat panauhin ay kusang humawi at nagbigay ng daan na darama ang nakapapasong awtoridad na nagmumula sa tindig ng lalaki. Pagdating sa harap ng matanda, ang kapangyarihan at kayabangan ay biglang natunaw. Dahan-dahang lumuhod si Gabriel, ibinaba ang kanyang sarili hanggang sa lumapat ang tuhod ng kanyang mamahaling pantalon sa maalikabok at maruming sahig. Wala siyang pakialam sa mga nakatingin. Ang tanging mahalaga lamang sa kanya sa mga sandaling iyon ay ang kaawa-awang kalagayan ng babaeng nagpalaki sa kanya. Nanginginig ang mga kulubot at magagaspang na daliri ni Lola Rosa nang dahan-dahan nitong abutin ang mukha ng lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo dahil sa nagbabadya at mainit na luha, pilit na inaaninag kung totoo ba ang nakikita o isa lamang itong napakagandang panaginip na bunga ng kanyang pangungulila. Apo, ikaw ba yan? Ang garalgal at basag na boses ng matanda ay pumuno sa tahimik na sulok ng bulwagan. Ipinikit ni Gabriel ang kanyang mga mata habang inilalapat ang kanyang pisngi sa mainit na palad ng kanyang lola. Kinakagat ang loob ng kanyang pisngi upang pigilan ang pagguho ng kanyang sariling damdamin. Kasunod nito ay ang tahimik na paglapit ni Clara. Sa pamamagitan ng kanyang maamo at banayad na pagkilos, dahan-dahan niyang inalis ang patalim mula sa nakakuyom na kamay ni Lola Rosa. Kumuha si Clara ng isang malinis at maligamgam na tuwalya mula sa kanyang dalang bag upang maingat na punasan ang mga mantsa at dumi sa mga daliri ng matanda, isang tahimik na pagpaparamdam ng matinding pagmamahal at paggalang na matagal nang ipinagkait dito. Pilit na binasag ni Carmen ang katahimikan nang mapagtanto niyang unti-unti nang nawawala ang kanyang kontrol sa sitwasyon. Ibinuka niya ang kanyang mga braso at isinuot ang kanyang pamilyar na maskara ng isang mapagpanggap na martir.
Naglakad siya papalapit na may pekeng kagalakan sa kanyang tinig habang kumakalansing ang mga ninakaw na ginto sa kanyang katawan. Gabriel, pamangkin ko. Buti naman at naisipan mo na ring umuwi. Hirap na talaga ako sa pag-aalaga kay lola mo. Ang bawat mapanlinlang na salitang lumabas sa bibig ni Carmen ay nagdulot ng matinding pag-igting sa panga ni Gabriel. Dahan-dahang tumayo si Gabriel, maingat na binitiwan ang kamay ng kanyang lola upang harapin ang babaeng sumira sa kanilang pamilya. Ang init at lambing sa kanyang mga mata kanina ay bigla ang napalitan ng isang nakamamatay na lamig. Inabot niya mula sa isang formal na lalaking nakatayo sa kanyang likuran ang isang napakakapal na bungkos ng mga dokumento. Walang pag-aalinlangan at puno ng matinding puwersa niyang inihampas ang mga papeles sa ibabaw ng marangyang hapagkainan. Ang paghampas ng makapal na bungkos ng mga bank statement sa kahoy na mesa ay naglikha ng isang marahas at nakabibinging taginting na sapat upang magpatayo sa mga balahibo ng lahat ng nakasaksi at magpatigil sa paghinga ni Carmen. Nakalantad sa itaas ng mga papeles ang buong kasaysayan ng mga perang ipinadala niya sa nakalipas na 5 taon, mga milyong pisong pumasok sa personal na account ng kanyang tiyahin. Sa likuran ni Gabriel na natiling nakatayo ang formal na lalaki na kilala bilang Attorney Mendoza, mahigpit na nakahawak sa isang manipis at pulang folder na naglalaman ng hindi pa nabubunyag na mga utos mula sa hukuman. Umawang ang bibig ni Carmen. Nawala ang kulay sa kanyang mukha nang makita ang mga numero at mga selyo ng bangko na nagpapatunay sa kanyang mga lihim na transaksyon. Pilit siyang umatras ng isang hakbang, hinahanap ang suporta ng mga kapitbahay, ngunit lahat ay umiwas ng tingin, tila nandidiri sa nabunyag na katotohanan. Ngunit dahil sanay sa kasinungalingan, sinubukan pa rin niyang baliktarin ang sitwasyon. Ano to? Gagawa ka ng mga pekeng papeles para siraan ako sa harap ng mga bisita ko. Alam mo bang lubog sa utang sa mga sindikato, yang lola mo, at ako ang sumasalo ng lahat. Isang nakakakilabot at malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Gabriel. Tiningnan niya si Carmen mula ulo hanggang paa, tila sinusuri ang isang nabubulok na basura na pilit nagkukunwaring ginto. Ang tinig ni Gabriel ay mababatahimik, ngunit may talim na kayang pumatay ng kaluluwa. Tawagin mo ang pangalan ng kalaguyo mo, Carmen. Ang katahimikan sa loob ng bulwagan ay tila isang banta ng paparating na unos, habang ang lahat ng mata ay nakapako sa nagaganap na komprontasyon. Hindi nagtagal ang pintuan ng bulwagan ay muling bumukas ng malawak upang iluwal ang kapitan ng pulisya kasama ang kanyang mga tauhan. Sa pagkakataong ito, hindi sila nag-iisa. Kaladkad nila ang isang lalaking pilit na itinatago ang kanyang mukha, isang lalaking kilala ng lahat bilang pinuno ng grupong nagpapautang na walang awang nanggigipit sa mga taga-baryo. Ang mga kamay nito ay nakagapos sa likuran ng mga kadenang bakal na sumasakal sa kanyang mga pulso, naglalabas ng tunog ng nag-uumpugang metal sa bawat hakbang nito. Nang makita ni Carmen ang kanyang kalaguyo na nasa ilalim na ng kapangyarihan ng batas, tuluyan nang nanghina ang kanyang mga tuhod at napakapit siya sa gilid ng lamesa upang hindi bumagsak sa sahig. Humakbang pabalik sa gitna si Attorney Mendoza at binuksan ang hawak niyang pulang folder. Ang kanyang tinig ay pumailan lang sa buong silid, malakas at malinaw na binabasa ang bawat petsa at bawat halaga na ipinadala ni Gabriel mula sa Maynila sa loob ng 5 mahabang taon. Ang bawat numerong binabanggit ng abogado ay tila isang sampal ng katotohanan sa mga nakikinig. Ang kabuuan ng perang ninakaw ni Carmen ay umabot sa ilang milyong piso, halagang sapat na upang mabigyan ng pinakamarangyang buhay ang kanyang lola, ngunit nauwi lamang sa bulsa ng kanyang sariling kamag-anak. Nanatiling nakatitig si Gabriel kay Carmen, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding hinagpis at poot.
Ilang milyon ang pinadala ko para sa gamot at pagkain ni Lola. Nasaan ang perang yon? Carmen, nasa leeg mo ba? Nasa suot mo ba ang perang dapat ay nagligtas sa kanya mula sa gutom? Ang bawat tanong ni Gabriel ay may kasamang panginginig ng kanyang buong pagkatao, isang pagpapakita ng galit na matagal niyang kinimkim simula nang malaman niya ang karumal-dumal na nalihim ng kanyang tiyahin. Tumingin si Carmen sa kanyang paligid, pilit na humahanap ng kahit isang mukha na handang tumulong sa kanya. Ngunit ang mga kapitbahay na kanina lamang ay yumuyukod sa kanyang kayamanan, ay ngayon ay unti-unti nang lumalayo. Ang mga bulong-bulungan ng pagkondena ay nagsimulang pumuno sa hangin, tila mga bubuyog na dumarapo sa nabubulok na dangal ni Carmen. Dahil sa kawalan ng malulusutan, tuluyang bumigay ang matigas na puso ni Carmen. Bumagsak siya sa sahig humahagulgol at gapang na lumapit sa kinaroroonan ni Lola Rosa. Ang kanyang mga kamay na kanina ay punong-puno ng ginto, ay ngayon ay nakakapit sa madumi at sirang laylayan ng saya ng matanda. Lola, maawa ka sa akin. Patawarin mo ako. Sabihin mo sa kanya na mahal mo ako, na ako ang nag-alaga sa iyo. Ang kanyang tinig ay puno ng desperasyon, isang huling pagtatangka na gamitin ang kabaitan ng matanda upang makatakas sa parusa. Tumingin si Lola Rosa sa kanyang pamangkin, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, ngunit wala ng bahid ng takot. Sa mga sandaling iyon, dahan-dahang lumapit si Gabriel. Gamit ang kanyang malalakas na bisig, maingat niyang hinubad ang kanyang sariling vest na gawa sa mamahaling tela at isinuot ito sa nangangatog na balikat ng kanyang lola upang itago ang suot nitong basahan mula sa mapanghusgang mga mata ng publiko. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang inalis ang mga kamay ni Carmen na nakakapit sa paa ng kanyang lola. Ang pagkilos ni Gabriel ay hindi marahas, ngunit puno ng isang uri ng pagpasiya na nagsasabing wala ng puwang ang pagpapakumbaba ni Carmen sa pamilyang ito. Isang huling sulyap ang ibinigay ni Gabriel sa kanyang tiyahin bago ito tuluyang bitbitin ng mga pulis palabas ng bulwagan. Ang hiyaw at pagsusumamo ni Carmen ay unti-unting humina hanggang sa muling mabalot ng katahimikan ng lugar. Ngunit ang katahimikang ito ay hindi nagdala ng kapayapaan kay Gabriel. Sa gitna ng kanyang tagumpay, naramdaman niya ang marahang paghawak ni Lola Rosa sa kanyang kamay. Ang matanda ay nakatingin sa kanya, may mga luhang dumadaloy sa kulubot na pisngi, ngunit may isang katanungan sa kanyang mga mata na nag-iwan ng isang malalim na sugat sa puso ni Gabriel. Paano niya muling bubuuin ang tiwala ng isang matandang ang buong mundo ay binuo mula sa mga kasinungalingan ng taong pinakamalapit sa kanya? Unti-unting naubos ang mga tao sa bulwagan, iniiwan ang isang uri ng katahimikan na punong-puno ng mga hindi nasabing pagsisisi at mabigat na hangin ng katotohanan. Inakay ni Gabriel ang kanyang lola, kasama si Clara, pabalik sa lumang bahay na tila isang guho ng mga nakaraang alaala na pilit nilalamon ng dilim. Pagpasok nila sa loob, ang amoy ng luma at basang kahoy kasama ang alikabok ng maraming taon ang sumalubong sa kanila. Tiningnan ni Gabriel ang bawat sulok ng bahay sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng isang bumbilya. Doon niya mas higit na naramdaman ang bigat ng kanyang pagkukulang, ang mga butas sa bubong na hinahayaan ng ulan, na pumasok ang mga dingding na halos bumigay na sa anay, at ang kusinang walang laman, kundi isang basong may latak ng kape at isang platitong may natuyong-tuyo. Habang maingat na nag-eempake si Clara ng ilang pirasong damit na natitira para sa matanda, napansin ni Gabriel ang isang maliit na huring selyadong banga na nakatago sa pinakailalim ng sirang higaan ni Lola Rosa. Dahan-dahan niya itong kinuha at inilabas sa liwanag. Sa loob nito ay naglalaman ng mga barya, mga kupas, kinakalawang at maliliit na barya na tila ba pinulot mula sa kung saan-saan. Ang bawat piraso ng metal na naroon ay naglalabas ng mahinang tunog ng pag-uumpugan sa loob ng banga habang tinitingnan ito ni Gabriel nang may nanlalabong mga mata.
Tinanong niya ang kanyang lola kung para saan ang mga barya na yon at ang naging sagot ng matanda ay tila isang balaraw na bumaon sa kanyang puso. Para sa paborito mong manggayan, apo, bulong ni Lola Rosa habang ang kanyang nanginginig na daliri ay humahaplos sa braso ni Gabriel. Inipon ko ang bawat baryang makikita ko sa kalsada o matitira sa pambili ng asin para kung sakaling dumating ang araw na umuwi ka may pambili ako ng pasalubong sayo. Ayaw kong wala akong maihain sa paborito kong apo. Doon na tuluyang gumuho ang pader ng katatagan na pilit itinayo ni Gabriel sa harap ng publiko. Ang kanyang pagiging matagumpay na negosyante, ang kanyang kapangyarihan, at ang lahat ng kanyang narating ay biglang nawala ng saysay sa harap ng mga baryang inipon ng kanyang lola sa gitna ng gutom at pagdurusa. Ang kanyang pagtangis ay hindi naging malakas, kundi isang malalim at paos na hikbi na nagmumula sa kailaliman ng kanyang nadurog na kaluluwa. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod sa harap ng matanda sa mismong sahig na naging saksi sa lahat ng pananakit ni Carmen. Kinuha niya ang magaspang at nanginginig na kamay ni Lola Rosa at idinampi ito sa kanyang noo. Isinasagawa ang pinakataos-pusong pagmamano na ginawa niya sa kanyang buong buhay. Patawad, Lola. Patawad dahil huli na ako. Ang mga salitang ito ay lumabas mula sa kanyang bibig kasama ng mga luhang mabilis na dumadaloy sa kanyang pisngi at pumapatak sa sahig. Patawad dahil naging bulag ako sa hirap mo habang nagpapakasasa ako sa ginhawa. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko sa bawat sentimong pinadala ko na hindi mo man lang napakinabangan. Lumapit si Clara at tumayo sa likuran ni Gabriel. Inilalagay ang kanyang kamay sa balikat ng asawa upang ibahagi ang pasaning iyon. Ang kanyang presensya ay nagsilbing tahimik na suporta sa gitna ng matinding pagluluksa ni Gabriel para sa mga taong nawala. Hinayaan nilang dumaloy ang bawat luha, hinayaan nilang malinis ng pait ang bawat sugat ng nakaraan. Matapos ang ilang sandali ng pagtangis, pinunasan ni Gabriel ang kanyang mga mata at tumayo ng may bagong uri ng paninindigan. Dahan-dahan niyang binuhat ang maliit at magaan na katawan ni Lola Rosa. Tila ba hawak niya ang pinakaimportanteng kayamanan sa mundo. Humakbang siya palabas ng pintuan ng lumang bahay, hindi na muling lilingon sa madilim na nakaraan. Habang naglalakad siya palayo, ang sikat ng papalubog na araw ay tumatama sa kanilang likuran, nag-iiwan ng mahabang anino sa daan. Isang katanungan ang nanatiling nakabitin sa hangin habang tinitingnan ni Gabriel ang mukha ng kanyang lola na sa wakas ay payapa ng nakapikit. Sapat na kaya ang buong buhay niyang pag-aalaga sa Maynila upang mabura ang lahat ng pait na iniwan ng mga luha at perang ito. Ang marangyang tahanan ni Gabriel sa Makati ay binalot ng isang kakaibang katahimikan. Nang gabing iyon, isang katahimikan na hindi hango sa kawalan ng tao, kundi sa isang matinding paggalang sa bagong dating na panauhin. Pagbaba nila mula sa sasakyan, nanatiling nakatayo si Lola Rosa sa gitna ng malawak na sala, tila isang maliit na rebultong naliligaw sa gitna ng isang palasyo. Natatakot siyang ihakbang ang kanyang mga paang nakasuot ng luma at maruming tsinelas sa maputi at malambot na alpombra na nakalatag sa sahig sa pangambang marumihan ang kintab ng bahay na pinaghirapan ng kanyang apo. Napansin ni Gabriel ang pag-aalinlangan sa mga mata ng matanda, kaya dahan-dahan niyang inakay ang lola patungo sa isang malambot na sofa na yari sa pinong katad. Dito ka lang, Lola. Wala ka nang dapat ipangamba rito. Lahat ng nakikita mo para sa iyo lahat ito. Bulong ni Gabriel habang maingat na inilalapag ang mga pagod na kamay ng lola sa kanyang hita. Hindi nagtagal ay lumapit si Clara. Bit-bit ang isang palanggana ng maligamgam na tubig na may halong bango ng mga tuyong bulaklak at halamang gamot. Walang pag-aalinlangang lumuhod ang dalaga sa harapan ni Lola Rosa, isang pagkilos na nagpagulat sa matanda. Sa pamamagitan ng kanyang malalambot at maiinit na palad,
Dahan-dahang hinubad ni Clara ang tsinelas ni Lola Rosa at inilubog ang mga paa nito sa tubig. Ang bawat haplos ni Clara sa mga kulubot at pasang balat ng matanda ay puno ng isang uri ng kalinga na tila ba nagpapagaling sa bawat sugat na iniwan ng kalupitan ni Carmen. Tahimik na pinapanood ni Gabriel ang eksenang yon mula sa gilid at sa kauna-unahang pagkakataon. Pagkatapos ng maraming araw, naramdaman niya ang unti-unting pagluwag ng kapa sa kanyang dibdib. Ang pagmamahal ni Clara para sa kanyang pamilya ay nagsilbing gamot sa kanyang sariling nanlalamig na puso. Nang dinala na ni Clara ang matanda sa kanyang kwarto upang makapagpahinga, na iwan si Gabriel sa balkonahe ng kanilang silid, nakatitig sa mga kumukutitap na ilaw ng lungsod, na tila mga alaalang hindi niya kayang abutin. Bagaman payapa na ang paligid ang bagyo, sa loob ng kanyang isipan ay hindi pa lubos na humuhupa. Ang bawat imahe ng kanyang lola na namumulot ng barya sa alikabok ay patuloy na bumabalik sa kanyang gunita, tila isang multo na ayaw siyang patahimikin. Naramdaman niya ang marahang pagdampi ng mga kamay ni Clara sa kanyang bewang kasunod, ang pag-ipit ng mukha ng asawa sa pagitan ng kanyang mga balikat. "She's finally sleeping, Gabriel." Ang himbing ng tulog niya, parang ngayon lang siya nakaramdam ng tunay na pahinga. Malambing na wika ni Clara habang hinahayaan ang kanyang sariling paghinga na sumabay sa mabigat na pintig ng puso ng asawa. Humarap si Gabriel at isinubsob ang kanyang mukha sa leeg ni Clara, nilalanghap ang pamilyar na bango ng asawa na tila ba ito lamang ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanyang katinoan. Ipinulupot niya ang kanyang mga braso sa likuran ni Clara. Mahigpit na niyakap ang asawa na tila natatakot na kapag bumitaw siya ay muling babalik ang dilim ng probinsya. "Salamat, Clara. Thank you for being there for me and for Lola. Hindi ko alam kung paano ko kakayanin ang lahat ng ito kung wala ka sa tabi ko." Inangat ni Clara ang kanyang mukha at tinitigan ng asawa ng may matinding pagsinta at pangunawa. Dahan-dahang idinampi ni Gabriel ang kanyang mga labi sa noo ni Clara, pababa sa dulo ng kanyang ilong hanggang sa maramdaman nila ang init ng bawat isa sa gitna ng malamig na hangin ng gabi. Ang sandaling iyon ay puno ng mga pangakong hindi na kailangang bigkasin isang sumpa ng katapatan at pagkakaisa sa harap ng anumang unos. Naglakad sila pabalik sa loob ng silid habang magkahawak ang kanilang mga kamay. Iniwan ang mga ilaw ng lungsod para sa isang mundong sila lamang ang nakakaalam. Gayunpaman, habang nakahiga si Gabriel sa tabi ni Clara, hindi maalis sa kanyang isipan ang darating na bukas. Isang tawag mula sa kanyang abogado kanina ang nagpapaalala sa kanya na ang paglilitis kay Carmen ay magsisimula na sa susunod na linggo. Ang tanong na patuloy na bumabagabag sa kanya ay hindi tungkol sa kung mapapakulong niya ang kanyang tiyahin, kundi kung ang katotohanang lalabas sa korte ay magdadala ng tunay na kapayapaan o magbubukas lamang ng mga bagong sugat na mas mahirap ng hilumin. Ang bawat hakbang ng mga sapatos sa makinis na sahig ng silid-hukuman ay nag-iiwan ng isang matigas na alingawngaw na tila ba nagbibigay diin sa bigat ng kaganapang yon. Ang loob ng korte ay nababalot ng isang malamig na hangin na may amoy ng lumang papel at wax, isang atmosfera na nagpaparamdam ng hindi maiiwasang hustisya. Sa gitna ng hanay ng mga upuan nakaupo sina Gabriel at Clara, ang kanilang mga daliri ay mahigpit na magkahawak sa ilalim ng lamesa. Ang init na nagmumula sa palad ni Clara ay ang tanging bagay na nagpapanatili sa katinoan ni Gabriel habang tinititigan niya ang likuran ng babaeng sumira sa katahimikan ng kanilang pamilya. Si Carmen ay nakaupo sa kabilang panig na kayuko at tila ba lumiit ang kanyang buong pagkatao. Wala na ang makinang na mga alahas na dati ay sumasakal sa kanyang leeg, pinalitan ito ng isang luma at kupas na blusa na nagpapakita ng kanyang labis na kapaguran. Ang kanyang buhok na dati ay maingat na nakaayos, ay ngayon ay magulo, at may mga hibla ng puti
na tila ba lumitaw lamang sa loob ng ilang gabi ng pagkakakulong. Paminsan-minsan ay lilingon siya sa likuran, pilit na hinahanap ang mga mata ni Gabriel, nagbabaka sakali na makakakita ng kahit isang munting kakislap ng awa o pag-aalinlangan. Ngunit ang bawat sulyap niya ay sumasalubong lamang sa isang pader ng yelo. Hindi sumama si Lola Rosa sa paglilitis na yon. Isang sadyang desisyon ang ginawa ng matanda upang manatili sa kanilang tahanan sa Manila kasama ang isang tagapag-alaga na kinuha ni Gabriel. Ang hindi pagsipot ni Lola Rosa ay hindi hango sa takot, kundi sa isang matapang na pagpili na putulin na ang lahat ng kadena ng utang na loob na ginamit ni Carmen upang abusuhin siya. Sa pamamagitan ng kanyang pananatili sa tahanan, ipinapakita ng matanda na ang kapangyarihan ni Carmen sa kanyang buhay ay tuluyan ng nagwakas. Ang pagbagsak ng maliit na martilyong kahoy sa ibabaw ng lamesa ng hukom ay naghudyat ng huling bahagi ng paglilitis. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng hukom ay tila isang mabigat na bato na inilalagay sa timbangan ng katarungan. Dahil sa mga ebidensyang nakalap ni na Gabriel at Attorney Mendoza, ang mga pekeng pirma, ang mga record ng bangko, at ang mga patotoo ng mga kapitbahay, walang puwang ang anumang pagtatanggol. Idineklara ng hukom ang hatol na 15 taong pagkabilanggo para kay Carmen, kasama ang kautosang ibalik ang bawat sentimong ninakaw niya mula sa ari-arian ni Lola Rosa. Isang matinis at basag na hiyaw ng pagtangis ang kumawala mula sa lalamunan ni Carmen nang marinig ang sentensya. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod, ang kanyang mga kamay ay pilit na inaabot ang direksyon ni Gabriel habang hinihila siya ng mga bantay. Gabriel, apo ko, patawarin mo ako. Huwag mong hayaang mabulok ako sa loob. Carmen, ito ang tanging nag-alaga sa lola mo. Ang bawat pagsusumamo niya ay tila isang desperadong pagkapit sa isang lubid na matagal nang naputol. Tumayo si Gabriel nang may marahang pagkilos. Hindi siya nagsalita. Wala siyang ibinigay na kahit anong tugon sa mga sigaw ng kanyang tiyahin. Tumingin lamang siya kay Clara at sa pamamagitan ng isang banayad na pagtango, nagpasya silang lisanin ng silid. Habang sila ay naglalakad, palabas ang boses ni Carmen ay unti-unting humihina, nalulunod sa pagsasara ng malalaking pintuan ng korte. Ang matinding bigat na dala ni Gabriel sa kanyang dibdib sa loob ng maraming buwan ay tila ba unti-unting sumasabay sa pagkawala ng tinig ni Carmen. Paglabas nila sa gusali ng korte, ang sikat ng araw ay tumama sa kanilang mga mukha, mainit at nakasisilaw. Isang malalim na paghinga ang ginawa ni Gabriel, nilalanghap ang hangin sa wakas ay hindi na nahahaluan ng pait ng pagkakanulo. Inakay niya si Clara patungo sa kanilang sasakyan, ngunit bago sila tuluyang pumasok, napatigil si Gabriel. Tumingin siya sa kalangitan at napaisip sa kanyang lola na naghihintay sa kanila sa bahay. Bagaman tapos na ang laban sa korte, alam ni Gabriel na ang tunay na paglalakbay para sa pagpapatawad at ganap na paggaling ay nagsisimula pa lamang. Magagawa kaya nilang itanim ang mga bagong binhi ng pagtitiwala sa isang lupang matagal na dinilig ng mga luha ng kawalang katarungan. Lumipas ang 2 taon, na tila ba isang banayad na agos ng ilog na unti-unting humuhugas sa lahat ng pait at dumi ng nakaraan. Isang maaliwalas na hapon sa hardin ng kanilang tahanan sa Manila, ang sikat ng araw ay tumatagos sa pagitan ng mga dahon ng puno ng nara, naglalaylay ng ginintuang liwanag sa paligid. Nakaupo si Lola Rosa sa kanyang paboritong tumba-tumba, nayari sa matibay na nara ang kanyang balat na dati ay butot balat ay ngayon ay mayroon ng malusog na kulay at sigla. Masaya niyang pinagmamasdan ng kanyang apo na si Gabriel habang karga-karga nito ang isang makulit at malusog na batang lalaki na nagsisimula nang bumigkas ng kanyang mga unang salita. Ang bawat mahinang tawa ng bata ay tila isang himig ng tagumpay na pumupuno sa buong bakuran. Mula sa pintuan ng kusina, lumabas si Clara, bitbit ang isang tray ng merienda.
Ang halimuyak ng bagong luto na kakanin at ang bango ng mainit na tsokolate ay humalo sa sariwang hangin, isang amoy na nagbibigay ng pakiramdam ng tunay na tahanan. Lumapit si Clara kay Gabriel at marahan itong hinaplos sa likod isang pagkilos na puno ng pasasalamat at walang hanggang suporta. Love, kain muna kayo ni baby. Lola, heto na po ang paborito ninyong kakanin. Malambing na wika ni Clara habang inilalapag ang tray sa maliit na lamesa sa tabi ng matanda. Sa gitna ng katahimikang ito, napaisip si Lola Rosa tungkol sa kanyang nakaraan. Kung tatanungin kung napatawad na ba niya si Carmen, ang sagot ay hindi matatagpuan sa mga salita, kundi sa katahimikan ng kanyang puso. Hindi niya kinalimutan ang mga sakit na ibinigay ng kanyang pamangkin, ngunit pinili niyang bitawan ang bigat ng galit upang magkaroon ng puwang ang kaligayahan. Para kay Lola Rosa, ang tunay na kapayapaan ay hindi ang paglimot, kundi ang kawalan ng kapangyarihan ng nakaraan na saktan siya sa kasalukuyan. Si Gabriel naman ay ganap na ring nahanap ang kanyang kapayapaan. Pinatawad na niya ang kanyang sarili sa pagiging walang sa nakaraan, sa pamamagitan ng pagiging isang huwarang ama at apo sa bawat segundo ng kanyang buhay. Ang kanyang tagumpay sa negosyo ay hindi na niya sinusukat sa laki ng kita, kundi sa dami ng oras na kapiling niya ang kanyang pamilya. Isang mahalagang aral ang iniwan ng kanilang kwento para sa sino mang nakikinig. Ang tunay na pamilya ay hindi lamang nabubuo sa pamamagitan ng pagkakapareho ng dugo, kundi sa pamamagitan ng wagas na pag-ibig, malasakit at ang sadyang pagpili na manatili sa tabi ng isa't isa sa gitna ng unos. Ang bawat dongtinukmak ng nakaraan ay nagsilbing panggatong upang mas lalong maging maliwanag ang apoy ng kanilang pagmamahalan ngayon. Walang anumang material na kayamanan ang makakapantay sa init ng isang kamay na humahawak sa iyo kapag ikaw ay naliligaw at sa kapayapaang dulot ng isang tahanang puno ng pag-unawa. Dahan-dahang ibinaba ni Gabriel ang kanyang anak sa damuhan. Ang bata na tila ba may sariling isip ay dahan-dahang lumapit sa kinaroroonan ng kanyang konoy. Sa harap ni Lola Rosa, ang bata ay kumuha ng isang malalim na paghinga, dahan-dahang yumuko at kinuha ang nanginginig, ngunit mainit na kamay ng matanda upang ilapat sa kanyang munting noo. Isang napakagandang pagmamano ang isinagawa ng bata, isang eksenang nagpaiyak sa tuwa kina Gabriel at Clara. Ngumiti si Lola Rosa nang may labis na kagalakan, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng huling sinag ng araw. Sa sandaling iyon, ang siklo ng pagmamahalan at respeto ay muling nabuo, nagpapatunay na ang liwanag ng isang bagong umaga ay palaging dumarating matapos ang pinakamahabang gabi. Yeah.